Ikinatuwa ng mga supporter ni dating Senadora Leila de Lima ang pansamantala nitong paglaya matapos siyang payagan ng korte na makapagpiyansa sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Tila may pabirong mensahe naman si de Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Luisa Erispe sa sentro ng balita. Nakataas ang kamay, napabuntong hininga at halos maiyak sa tuwa. Ganito lumabas si dating Senador Leila de Lima mula sa Muntinlupa Trial Court kahapon dahil matapos ang halos 7 taong paghihintay, pansamantala na siyang makakalaya sa kulungan. Nagdesisyon na kasi ang Muntinlupa Trial Court na pagbigyan ng magpiyansa si de Lima sa huli niyang kaso na may kinalaman sa droga. Una namang lumabas sa bibig ni de Lima ang pasasalamat sa kanyang pagkakalaya. Kasama niya ring pinasalamatan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice. Praying so hard for this day to come. Gusto ko rin pong pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ayon sa legal team ni de Lima, nagtatalon sila nang marinig ang desisyon ng korte. Sa excitement namin, hindi namin nabasa yung makapal na order ni Judge Nito. But what is more important is that the end result, Senator Leila de Lima will get the justice she rightfully deserves. And yung kanyang 7 taon, almost 7 years na pagkakakulong ay mapapahinto na natin ngayong araw na ito. Base sa inilabas na desisyon ng korte, pinayagang magpiyansa si de Lima dahil hindi umano nakapaglabas ng sapat na ebidensya ang prosecutors para mapatunayan na may conspiracy o pagpaplanong nabuo para kumulimbat ng pera si de Lima mula sa pagpapasok umano ng droga sa loob ng bilibid. Ang kaso din umano ay nabuo lamang sa mga sabi-sabi. Matatandaan na pangalawang beses na itong humingi ng piyansa ni de Lima dahil noon ay ibinasura ng korte ang kanyang petition for bail sa kaso. Muli lang siya naghain ng motion for reconsideration noong Hunyo nang napalitan ng husgado sa kaso. Agad namang nakapag-bail si de Lima sa halagang 300,000 pesos at pinayagan din magpiyansa ang iba pang akusado na sina former Corrections Director Franklin Bucayo, Jonel Sanchez at Jad Dera. Matapos naman niyang magpiyansa, pumunta siya sa krame para sa proseso ng kanyang paglabas sa kulungan at saka siya humarap sa publiko. Dito ay agad siyang naglabas ng pasaring sa dating administrasyon. Pabiru pa nga siyang nagbigay ng mensahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung message ko kay former President Duterte, isa lang sasabihin, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. I always knew that while the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So how can I be set free during his term? So nung nagbago nga yung administrasyon, may pag-asa talaga at umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya. Para naman sa mga taga-suporta ni de Lima, hindi nila maiwasan ang magsigawan ng malamang pansamantalang makalabas sa kulungan ang dating senador. Si Senator Risa Hontiveros nga, napaiyak pa nang nagbigay ng mensahe para kay de Lima. Napakalaking vindication ito sa buong oposisyon. Itong vindication sa'yo. Kasi sa lahat natin, ikaw talaga yung sumalubong sa pinakamatinding dagok. Si Senator Bato de la Rosa naman, simple lang ang mensahe sa dating senadora. Masaya ako para sa kanya dahil isang one soul that is freed from detention. Masaya. So masaya ako para sa aking kapwa-tao. Masaya siya, di masaya rin ako. Samantala, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi na simbolo ito na buhay pa rin ang demokrasya sa bansa. Well, it just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the very beginning, that we are independent from each other, and that they are free to decide as they please, as they deem fit. It just shows that there's a democracy. Democracy is alive and well in our country. I think that is the singular lesson that we learned from this.
Sa ngayon, bumiyahe na si De Lima pauwi sa kanyang pamilya sa Bicol. May plano naman anya siyang kasuhan o habulin ang mga nagbato ng mga peking pahayag laban sa kanya. Pero sa ngayon, aminado naman anya siyang hindi pa tapos ang kanyang laban dahil piyansa pa lang ito at wala pa ang pinal na desisyon ng korte sa kanyang natitirang kaso. Luisa Erispe, para sa Bayan.